Just going here tomorrow. Ronaldin, gising ka ba? Opo. Oh. Sige, cut. Alright, we're on the way to the hospital. So, ganito pala yung feeling ng scheduled CS. Hindi na kayo magmamadali. Kasi nakaschedule kami for tomorrow ng CS and today ang admission the day before. And now we're here. Bakit ka nandito? Ano? Kamusta ka? Ayan, tumitigas. Nag-labor ka na ba? Hindi pa naman daw active labor, pero nagko-contract. Ayan, gumamit. Bilangin mo kung ilang minutes bawat ano. Tsaka ilang interval. Nagulat ako, yung sisi ko pala ang tatanggap sa akin sa hospital dahil siya pala ang duty sa floor na pag-a-admitan sa akin nung araw na yan. Ayun ang taas. Sine-check yung movement ni baby. And yung contractions, kung gaano kalakas. Ayan o, tumataas. Yun yung contractions. Tawagin na natin yung bisita mo, nandun sa labas naghihintay. Saan siya? Ayun. Ayan na siya. Nakapilig mata pa po siya, no? Nahuli ako ni Doc. Ba't daw ako nakapilik mata? Ni Doc Raquel. Excited yung Tumitibok-tibok na naman. lumabas talaga. One- Kaya po pala kayo ng heartbeat ng baby. 120 ang normal yung tumataas. Ba't nakakaiyak? Someone's crying. Nakakaiyak naman yung talagang heartbeat ng baby. Ayan, today is September 22. Kakaakit lang namin from ER and this is our room. Ayan, nagko-contract si baby. Char. So, ayun na nga, nandito na kami ngayon sa room for scheduled CS tomorrow, September 23, kay second baby. So, ayun na siya. So, tomorrow ay 37 weeks na ako and na-scheduled kami for CS tomorrow kasi nagko-contract na si baby. So, yung contractions, nag-start na siya, kumbaga, parang pwede nang mag-labor anytime, any day. Scheduled CS ako dahil nga CS din ako before and tinanong ko actually si doctor kung pwedeng i-normal ko pa ba siya si second baby. Pero depende daw yun sa cases pala kung makakayanan pang mag-normal for the second baby. Pero since in my case, reason for my first CS ay hindi nagkasya sa pelvic bone ko si baby. So, most probably daw, ganun ulit yung mangyayari sa second baby namin. Yung cervix ko before, hindi siya bumubukas. Actually, until now, ngayon na nagko-contract na ako, yung cervix ko hindi pa rin siya open. Pwede naman actually mag-normal after CS. Yung CS mo si first baby and normal ka for the second baby. Pwede daw yun. Pero yun nga, case-to-case basis siya. Medyo weird pala nung pakiramdam na alam mong scheduled CS ka. Actually, nabigla kami kasi dapat next week pa ang aming scheduled CS. Pero since nakita na nga sa test ko na nagko-contract na, and possible na within this week talaga magle-labor na anytime or any day, pinili namin day is for tomorrow because it's my husband's birthday. So, birthday ni Daddy ng September 23. So, tinapat na lang din namin. Option din namin for next week sana
para 38 weeks dahil mas full term na daw si baby ng 38 weeks. Although this week, okay naman na daw siya. Okay naman na sa 37 weeks. Pero yun nga, yung 38 weeks next week ay October 3 sana dahil it's my birthday naman. So, isasabay sana namin. Ayun, so going here, relax lang naman kami. Mas relax kami ngayon compared before kasi first baby namin, nag-labor ako talaga. As in, regular na nagpunta kami ng hospital dahil masakit na, sobrang nag-labor na talaga, active labor na. Tinry ko pa siyang i-normal. Nag-labor pa ako for 16 hours, 15 hours, ganun. And then, yun, nauwi sa emergency CS. So, this time, scheduled CS na kami. So, talagang galing kami kahapon kay OB. And in-instruct niya kami of what to do. So, alam na namin yung mangyayari. Ang different lang this part ay meron na kaming first baby. Si Kriya Marta, 2 years old siya. So, naiwan siya ngayon sa mga lolo't lola sa bahay. Doon kami medyo, parang iyon yung mas nakakabother sa amin ngayon dahil nga maiwan namin siya and everything. Pero, we have to do that for our second baby, of course. Medyo nalulungkot ako kasi nga na merong separation anxiety for me. And kahit naman si daddy, pero especially for me, kasi mula nung pinanganak ko siya, never ever kami naghiwalay. Never kami hindi natulog na magkatabi. And all. So, yun. Tapos, nung every time na inaayos ko yung mga gamit namin, medyo may ganong separation anxiety na nararamdaman. So, presidential suite itong kinuha ni daddy. Para at least maluwag-luwag naman. And kasi nga birthday niya tomorrow, so pupunta yung side niya rin from Quezon City. Dito kami ngayon naka-admit sa Ace Malolos Doctors. So this is located dito sa Malolos, Bulacan. Dito ang aking hometown. Yan. So ito ang merong dining area. Puro pagkain na siya. Puro gamit. And then nagbigay na ng food ang hospital for dinner. And then the fridge, merong fridge dito. And then super nice dahil ang bed for the patient ay merong curtain. So natuwa ako dito kasi merong privacy dahil pag nanganak nga ako ay nag-breastfeeding ako talaga. So this is nice, especially kung may visitor na pupunta. And then napansin ko to, nakakatuwa dahil merong lazy boy chair. Ito yung natataas yung paa. So, very comfortable. So, presidential room. Ayan. So, this is located ng 6th floor. Ayan. Ito ang front ng Ace Malolos Doctor. Then, marami siyang windows. So, maganda. Hindi ka talaga makakaramdam na malungkot kasi nasa hospital ka, yung ganong feeling. Ito yung pillow ng Ace. Actually, last year, nung huling beses din ako na na-admit dito, nung nanganak ako kay first baby, ganito na yung style nila. Yung pillow ay brand new. So, yan. Binibigay na nila to sa patient upon paglabas. So, yan. And then, meron silang mga ganitong free kit. May mga yan, thermometer. So, may cup. Very useful nga nito and alcohol. Ito, yung thermometer gamit pa rin namin last. Ito pala, may list. May soap, may spoon and fork. Yan. So, super nice. Well, ayan. See you on our part 2. Pag nakita na natin si baby. Thank you for watching. Ayan na, may pa-foodang. Dumating na ang mga taga-bili. Yes, yung mga bantay na nasa labas lahat. Okay, tingin ka na. Ronaldin, gising ka ba? Opo. Oh. Sige, cut. Okay. Okay, right.